na bakit hinahayaang lumipad. No? So I think it's more on the cover-up na ginagawa. Ibig sabihin, guilty at dala-dala niya ang mga ebidensya. Para hindi siya masalang sa investigation, pinapatakas na lang. So yun din ang question natin sa ICI na hanggang ngayon pinag-iisipan pa paano maging televised or live yung kanilang investigation. So katulad nung kay Zaldico, actually marami na nag-isip yung analysis doon na sinabi ni Zaldico ganun nga nangyari. Pinaalis siya, pero i-blame pala sa kanya lahat ng kasalanan. So, ibig sabihin, parang ginawa na din siyang fall guy. Para siya lang ang may kasalanan, yung naiwan dito sila yung malinis. Pero yun nga, obvious yun, ginagawa tayong tanga. So, I think it's more on the cover-up side. And for final words ko po, being a doctor, ibabalik ko na lang po doon yung hair follicle test. Bakit mas maganda ang hair follicle test sa cocaine? Dahil nasa 90 days yung ano nito, yung kanyang time na pwede ka matest na nagre-retain yung cocaine doon. Yung urine test kasi 4 days lang. So kunwari, hindi ka na nag-abstain ka ng 1 week, pwede ka naman negative. Kung blood test naman, 2 days lang. So ang chance na mag-false positive, ibig sabihin na hindi ka nagagamit, pero na positive ka is very, very slim, less than 1%. Dahil ang chinecheck po sa follicle test ay yung buhok talaga mismo dahil yung metabolites ng cocaine pumapasok sa bloodstream, pumupunta sa buhok. At saka ang pagtubo ng buhok mo ay 1 cm in a month. So, ibig sabihin talagang nagsistay doon yung metabolites ng cocaine. So, yung chances na maging fake or maging false yung result are very, very slim. Kasi maraming takot magpa-follicle test kasi daw baka maging false positive. Less po ang chance nun. So, again, we will go. I would like to bring that up again to clear things up. That's a challenge to the first family dahil nga sinabi na nga yun ni Senator Aimee. To clear things up po, yun po ang challenge ng bayan, magpa-hair follicle test po. Lahat po nang na-mention ni Senator Aimee. Maraming salamat po. Karaul? Yeah, thank you. Gusto ko lang dagdagan sinabi ni Secretary Memo tungkol sa immigration. Una, yung whole departure order, nanggagaling po yan sa korte. Hindi po yan nanggagaling sa Department of Justice or the court that will issue the whole departure order. Meaning to say, meron nang isang pangkaso. Indicted na yung tao sa Sandigan Bayan o sa Regional Trial Court. Pero, kahit na walang whole departure order, pwede po na hindi payagan ng immigration ng kalabas ang kahit na sinong Pilipino. Nangyayari yan sa mga overseas Filipino workers natin, hindi ba? Ang higpit ng immigration natin, pag yung mga nakakasabay ko sa airport ay mga pupunta magtrabaho sa ibang bansa. Ang dami-dami nilang dalang mga papeles, mga documents to justify na bakit sila ay papayagang makalabas ng immigration natin. In fact, ako nga, madalas na akong magbiyahe, almost twice a month akong magbiyahe. Still, yung immigration natin ay tinatanong pa rin anong purpose ng travel, saan ka pupunta, government official ka pa ba, etc. So, nasa immigration yan kung gusto nilang palapasin or hindi yung tao. And as experience, no? Naalala niyo yung ginawa nila kay GMA, President Arroyo, noong 2000, I think that was 2010. I think it was November of 2010 yata yun. Na she was supposed to go to Singapore para magpagamot. Naka-schedule na siya to be operated in Singapore. Pero hindi siya pinayagan ni Laila de Lima at ni Mar Rojas at that time. Ni Jojo Ochoa sila, pinigil nila si GMA. Walang whole departure order si JMA noon na yet hindi siya pinayagan. Kasi sabi na alis na yan, hindi na yan ano. See? Yun ang problema natin talaga dito sa implementation ng mga batas natin. Ang immigration is so powerful kung gusto po nila yan. And they have the right to do that. They have the power to do that. No? At isang institutional reform siguro ang dapat nating gawin na ilipat na natin yung immigration from Department of Justice to another department which I think should be created by law immediately. Gayahin na natin yung Amerika kasi paborito naman natin yung Amerika eh. Actually maraming Pilipino gusto magmukhang Amerikano eh. Pati sa isipan at sa puso gusto nila Amerikano. O hindi gayahin na natin kasi maganda naman yung Department of Homeland Security. Yung Department of Homeland Security at doon ang immigration. It's no longer under the Office of the Attorney General or the Justice Department. It is now under the Department of Homeland Security. Ganon din yung customs. Kasi customs is intended for what? Border protection yan. Entry of goods and others coming from other countries.
So it's more on Bureau of Customs, yung Customs Office natin. Malipat na rin sa Department of Homeland Security. Ganon din yung Coast Guard natin. Hindi na dapat yan under ng Department of Transportation. It should be also under Homeland Security na yan. So marami pa po mga dapat na institutional reforms na pwedeng gawin para mapalakas po ang ating bansa. And in regard to itong pag-alis ni Secretary Bunuan, ako kilala ko rin si Sec Manny. Matagal na kami magkakilala niya ni Secretary Bunuan. And I agree with Secretary Bello sa kanyang sinabi. Napakabait na tao, napaka-humble, pero napakahusay po yan. I first met him when he was just a mere director of the Department of Public Works and Highways. And this was during the time of President Ramos. Marami po siyang mga nagawang mga magandang mga proyekto dyan. And I've never heard of him being involved in corruption when he was still with the DPWH during those time until he opted to retire early and join the private sector in the San Miguel group of companies. Kaya nagawa yung mga Skyway na yan, si Secretary Bunuan ang gumawa yan. But this time around, itong flood control project na ito, alam naman natin yung mga cabinet members, they are merely what? Utusan lamang po yung mga yan. No? Imposible na alam ng cabinet member ang mga nangyayari ito na hindi alam ng pinakamataas. Kung i-implicate nila si Executive Secretary Bersamin dito sa binabanggit na 100 billion insertion, na ngayon napatunayan na natotoo nga na nagkaroon ng 100 billion insertion. No? Pero, yun, tinanggal si E.S. Bersamin. No? Tinanggal si Pangandaman. And it is reported, I don't know if the report is accurate, na kakasuhan si Undersecretary Bersamin at saka si Ulaybar at saka si former Secretary Pangandaman of plunder or of malversation of what? And Chief Justice Bersamin, E.S. Bersamin, said that he is going to defend himself, that he is not involved in any of this. Maybe somebody used his name or whatever, pero sino kaya ang nag-utos? Kung tama yung sinasabi ni Saldico sa kanyang mga revelations na kausap silang ilang beses ni Undersecretary Bersamin at ni Undersecretary Ulaybar at ni Secretary Nina Pangandaman at si Undersecretary Jojo Cadiz, no? Hindi ba nabanggit na itong 2025 budget na ito ay 4,000 plus pages ito? At the President had read and scrutinized this budget together with the Mina Pangandaman. So, dito na tutumbok na kung ano talaga yung sitwasyon. At yun ang dahilan, sabi nga ni Dr. Mata, na laki cover up Cover up. Blame everybody else except ito, untouchable. No? At ito ngayon, ang balita, yung mga deputy speakers, nagkakapalitan na at isasama na sa investigasyon itong mga si Congressman Don Gonzalo of Pampanga, Congressman Suarez of Quezon, iba pa. He's no longer the senior deputy speaker. Sino ng deputy speaker? Basta na bumaba siya. So ito, abangan natin yan kasi ito yung mahirap na sa sitwasyon nila. Ang game plan na with this new team in the cabinet, the new executive secretary, new etc. ay save the king. Save the king. At hindi natin alam kung si speaker ay nai-implicate na talaga at kakasuhan na. Hindi pa rin natin alam yun. So abangan na lang natin. So ulitin natin yung unang pahayag natin kanina. Kailangan bang magtuloy-tuloy ang ating pakikibaka at rally? Tuloy po natin yan. Ang PDP will always hold rallies. Kung kinakailan every week, kahit nakukunti ang tao pupunta dyan. Important is that may pahayag po natin yung mensahe na hindi po matutulog ang PDP. May karma talaga, alam mo talaga, may karma.